Tigong sina Sunny Lim, Renato Peralta at Emmanuel Miranda tungkol sa kontrobersyal na torture video na di umano ay kinasasangkutan ni Senior Inspector Joselito Pinayo. Nakulong ang tatlo sa loob ng presinto nang makita nilang ipinasok sa loob ng isang kwarto ang biktimang si Darius Evangelista. Naggrupo ni Pinayog bandang tanghali ng March 5. Madaling araw na raw nang ilabas ni Pinayog sa presinto si Evangelista na nakapaking tape na ang mukha, nakaposas at may nakataling sinturon sa leeg. Nahuli po yun kasi nahuli tanghali. Bago di po nila pinalakbo. Kaya nung tinatanong po namin kung ipapasok ng senta, sabi po nung isang pulis, pamatayin muna raw bago pasok. Mga gabi na, saka na nilabas na nakataking taxi. Si Darius talaga yun? Kilala niya si Darius? Ako, sabi na tayo nila. At tumanggi si Pinayog na magkomento sa akusasyon. Subalit ilinaw ng kanyang abogado na hindi na siya ang nasa torture video tulad ng mga naunang lumabas sa media. So he's not saying he's the one or he's not the one. No confirmation yet from me. Because he just engaged my services. Nagkakalingi tinamaan ang asawa ng biktima matapos makita ng personal si Pinayog. Sigurado raw siyang si Pinayog at ang kanyang mister ang mga tao na sa torture video. Hindi nakikilala sa kanya eh, kasi ano siya, kung pwede lang na gawin sa kanya yung ginawa niya sa asawa ko, napakawalang hiya niya. Tao ba siya? Kasi walang taong nabubuhay ng ganyan ang ugali. Tumanggi naman ang mga abogado ni Pinayog na ipalabas ang torture video. Sa uli, nagkasundo ang magkabilang panig na sa susunod na hearing na lang ito ipalabas. Hiniling rin ng abogado ng biktima na isagpina si ABS-CBN Vice President for News and Current Affairs Maria Ressa at reporter na si Nicole Bawa para magpaliwanag sa video na unang lumabas sa TV Patrol. Importante na bigyan ng tingin na hindi namin pinipilit ng ABS-CBN at sabihin kung sinong source sila dahil meron namang batas na nagpoprotekta sa ating mga mamamayan na huwag sabihin kung sinong source sila. Ang susunod na hearing ng DOJ ay tinakda sa Setyembre 16.